Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Our scripture reading for today is from the book of 1 John, chapter 3, verse 11. For this is the message you heard from the beginning. We should love one another. Amen. Sapagkat ito ang mensaheng narinig ninyo mula pa noong una, dapat tayong magmahalan. Amen. Ang passage po natin ngayon ay napakaganda dahil mula pa noon ang sabi ng Panginoon sa atin ay tayo ay magmahalan, tayo ay magkasundo. Subalit, kung titingin tayo sa ating mga paligid, ay ang mga tao ay nagkakanya-kanya, walang pakialam sa kung sino man. Lalong-lalo na ang mga nasa gobyerno natin ngayon na walang ibang inisip kundi ang sariling kapakanan lamang nila. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng nakakarami. Yan ang real talk na nakakatakot at nakakalungkot na katotohanan sa atin. Hindi lang sa ating bansa, sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya kung ating titingnan, lahat ng curses ngayon ay nasa lupa. The ruler of the air is Satan. So, siya ang naghahari sa atin ngayon sa mundo. Kaya, ang sabi ng Panginoon ay dati pa man, ibalik natin ang basic, ang magmahalan sa isa't isa. Minsan, yung magkakadugo, magkakapatid, minsan umaabot din sa patayan. Anong dahilan? Ang pinag-aawayan nila ay ang kanilang mga lupa, ang kanilang ari-arian. Subalit kapag kayo ay namatay, tayo ay namatay, kahit isang 5 wala tayong madadala sa langit. Yung lupa na yan, hindi rin natin yan madadala sa langit. Ang importante natin, ang bilangin natin kung sino ang mga minahal natin, ang pagmamahalan, kung anong nagawa natin sa kapwa natin, anong magandang nagawa natin sa kapwa, dahil ito ang tinitingnan ng Panginoon, ito ang nililista ng Panginoon. Hindi yung mga taong sakim, greedy sa kapangyarihan, dahil ang iniisip lamang ay kung paano sila mamuhay ng sagana, wala na silang iniintindi kung ang kanilang mga kababayan ay magutom, walang edukasyon at kung ano paman. Kaya napakalinaw sa atin na maging noon pa man, ang sabi ng Panginoon sa atin ay tayo ay magmahalan sa isa't isa, hindi yung nagkakawatak-watak. Because we are created by the image of God, every one of us, tayo ay magkakamag-anak, tayo ay magkakapatid. Subalit ang mga tao ngayon, karamihan ay ang sinasanto nila, ay ina-idol nila ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang pera, ang kanilang kayamanan at kung ano-ano pang luxury sa kanilang buhay. Nakakalimutan na nilang magmahal ng kapwa nila, lalong-lalo na sa mga taong mga nasa laylayan. Kaya anong nangyayari ngayon? Puro curses ang dumadating. Curses dahil we are being separated from God. Dahil tayo ay hiwalay sa Panginoon, ang ating mga ginagawa ay hindi naaayon sa kanyang desire, hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang naghahari ngayon sa langit, ang naghahari ngayon dito sa lupa ay ang kapangyarihan ng evil spirit. Pero kung tayo ay mag-uumpisa sa pagmamahalan sa ating kapwa, ay maaayos natin ang lahat. At paano bang pagmamahal ang dapat nating gawin? Dapat nating gawin ang pagmamahal na tama. Huwag nating nakawan ang bawat isa. Huwag nating nakawan ang kaban ng gobyerno para sa pansariling kapakanan natin. Kaya ang mahalaga ay ang ating pag-unawa, pagkilala at pagmamahal sa kapwa, dahil yon ang sinasabi ng Panginoon sa atin na kahit noon pa man, even before creation, ay sinabi na ng Panginoon na tayo ay magmahalan. Kaya siya gumawa ng langit at lupa para
maging masaya ang bawat isa na nanamnamin kung ano ang mga creation ng Panginoon. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.